Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, today, ito po, meron naman po tayong babaklasin ng mga washing machine. So, meron po tayo dito tatlong washing machine. Nahakot ko po ito kahapon doon sa may apartment na nagga-garden po tayo. So, ito po mga sira na po yan. So, babaklasin lang po natin yan, babakalin. Ayan, marami pa rin po ako dito. Ayan. Isang washing machine, ito pa isa, tapos may mga ibang bakal pa po dyan na binaklas po natin. So, racket na naman po tayo. Kahit wala tayong pasok or day off sa regular work natin, hindi pwedeng tumigil tayo sa pagkilos. Gawa tayo ng paraan kung paano tayo kikita dahil sayang po ang oras and mahirap pong mamuhay sa ibang bansa. So, samahan nyo ko. Okay guys, so tulad ng sabi ko, babaklasin ko po itong mga washing machine na to. Ito po ang isa sa mga ginagawa ko pag wala po akong pasok o wala akong trabaho sa company, nangangalakal po ko. Lahat ng aluminum cans or yung kahit yung bakal. Tapos ito yung mga gamit na hindi na po kailangan, itatapon. Kinukuha ko po yan o hinihingi ko. Or yung ibang mga kaibigan ko o kakilala ko na pero mga gamit na hindi na po kailangan, di-dispose na nila, tinatawagan nila ako, pinapapick up nila. So ang ginagawa ko, binabaklas ko po yan. So isa pong way para makaipon tayo ng konti habang nandito po tayo sa Japan. So makikita nyo po dito, ayun po, ang gulo po ngayon dito sa may garahe ko. Yan, nagtayo po ako ng tent kasi pag uminit na po, o sumikit ang araw, ang init po masyado dito. So kailangan ko may tent para hindi po tayo masyadong mainitan. So, ayun. Ano yan, yung spotlight sa mga company sa poste. Galing po yan sa trabaho ko. Nagpalit sila ng mga ilaw. Hiningi ko po yan. Kasi pag dinispose nila yan, sila pa actually ang magbabayad. So, nung kinuha ko, nakalibre po sila. Hindi na po sila magbabayad ng pagtatapon ng basura and tulong po din sa akin kasi yan may nakuha tayo. So yung malaking yun, dalawa yan actually magkapatong. So siya aluminum to actually, yan purong aluminum yan, dalawa. So dito nakakuha tayo ng aluminum, tapos may parts na yung holder nya bakal naman po. So dalawa nakuha natin, tapos may ilang mixing wire. So tatlong klase nakuha natin dyan. So segregate natin, wire sa wire, aluminum sa aluminum, bakal sa bakal. So yun po ang isang ginagawa ko dito. Munguha po tayo ng basura, pwede po rin natin actually i-dispose yung mga yan ng as is. Kaya nga lang malaki mawawala sa atin. Tulad ng yung ilaw na ganyan, meron pa po kasi yung bulb, meron pang glass na cover. So pag dinispose nyo as is, ang value niya babagsak bigla. Pero kukunin po nila yun ng as is. Kaya nga lang, talo kayo nun. And sa washing machine naman, kasi na meron pa tayong kalabasa dito. Hinabes ko na po yung mga kalabasa ko. Actually last week pa po sila nandito sa labas. Hindi ko na sila maipasok sa loob ng bahay. Sobrang busy natin. So simula na harvest ko sila, hinihan ko lang dito, pinatong ko lang yan. Ang dami natin pinamigay. Again, hindi ko na po nakunan ng video pag harvest ko ng mga kalabasa kasi natuyo na po sila, pinitas ko na po lahat. So ito again yung white, ayun yung regular na green na kalabasa, and karamihan sa na-harvest natin pinamigay po natin. So tulad ng sinabi ko, tulad nitong washing machine, pwede ko rin pong i-dispose yan ng as is. Kaya nga lang yung value nya bababa or mababawasan, so sayang. So ito, pag dinispose ko ng as is, okay lang. Tapos may tulong na rin sa akin kasi wala na akong basura na i-dispose na kailangan ihiwalay ko at itapon ko sa sarili ko. Kasi ito may mga plastic po yan na basura. Yung cover niya, yung lid, plastic po yan, so hindi natin mabibenta yan. Pero pag binenta ko as is, hindi ko na po itatapon yan. Pero tulad ng sinabi ko,
So again, tulad ng sinabi ko, yung value niya, bababa po pag binenta ko siya as is. Kung nagmamadali kayo, okay lang, benta niyo siya as is. Pero kung may time naman po kayo, mas maganda po na baklasin nyo na lang po sila. Kasi again, may makukuha po tayo dito. Tulad ng wire. Ang wire, kailangan nyo nga lang ipunan hanggang sa dumami bago nyo dispose. Kasi hindi nyo naman may bebenta ng ganyan lang. So wala rin kayo makukuha. So may bakal makukuha dyan. Wire, bakal, sa baba niyan merong motor. So tatlo na nakuha nyo. So may mga part na merong mga copper or tanso, yun may makukuha rin kaya. So ilang piraso po ang makukuha nyo or ilang klase ang makukuha nyo dyan. Pero again, kailangan nyo nga lang silang segregate at ipunin. Pero in time, pag lagi kayo nagbabaklas sa mga gamit, tulad yung mga yan, electric fan. So ang electric fan meron din mga motor. May ipon na may ipon yun. So mas laki ang kikitain nyo actually pagka ganon. Kaya nga lang, very time consuming and medyo madumi sa pagbabaklas. O medyo madumi kapag nagbabaklas po kayo. Pero again, kung meron kayong time, meron kayong space para itambak ang mga gamit nyo, for me, mas maganda ang nagbabaklas at nagsesegregate. Kaya nga lang, again, meron kayong mga basura na kailangan nyo dispose. So, it's either dito sa ibang bansa, it's either itatapon nyo siya sa isang lugar na tapunan talaga ng basura, kaya nga lang magbabayad kayo. Ginagawa ko yung pag maramihan na yung basura, iloload ko sa truck ko, dadalhin ko doon sa sunugan ng basura, magbabayad ko ko. Hindi naman ganun kamahal. Siguro nasa kulang-kulang 2,000 yen or 2,000 yen ang babayaran ko sa isang load ng truck. So hindi ganun kamahal. Sasamahan ko na rin ng ilang basura dito sa bahay para hindi naman sayang yung lakad ko. Kaya okay lang naman actually. Or meron din isang way na para hindi na kayo magbabayad. Kasi sa lugar ko merong regular na pick up ng basura. So, ipa-plastic ko lang siya na mayos, then ilalabas ko pa unti-unti doon sa tapunan ng basura. So, walang bayad po yun. Okay lang po yun, para makatipid din po kayo. Kaya lang hindi kayo pwede maglabasan to ng maramihang basura. Kasi meron lang allotted na amount na pwede mong ilabas ng isang bahay. So, dito meron din po tayo dito isang Rengi or microwave. So microwave yan, meron din bakal dyan, meron transformer. So ang transformer medyo mahal din pag naipon mo. So maganda rin magbaklas niyan. Mga grass cutter, ang grass cutter mas preferably pag meron kayo nitong mga sirana o hindi na kayang ayusin, benta niyo siya as is, huwag niyo nang baklasin. Mas maganda siya, mas maganda ang value niya pag binenta niyo as is. So, yan, mga bisikleta, yung mga hindi na kailangan ng bisikleta. Actually, pinagliitan ni Bella to, itong bisikleta na to. Nakuha ko lang din po sa paglilinis sa isang bahay, yung mga basura. Nakuha ko to actually, slightly used pa lang, halos brand new. Kaya nga lang si Bella now, malaki na. So, yun ang ginagamit niya yung bisikleta. So, nung isang araw, meron din akong binaklas dito na parang supply ng mga makina sa kumpanya, tapon din ng company. Mayroon nakuha kong bakal. Itong battery, hindi ko pa sure kung may bebenta ko or not. Kasi meron kasi mga certain na batteries na hindi binibili. Kailangan mo siyang dispose sa isang lugar. So pag mabebenta to, okay, laking tulong. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. So dyan sa power supply na yan, may nakuha tayong bakal, may battery, may wire, may nakuha rin akong motor, may aluminum, and mga transformer yan. Kahit maliit po yan, pag naipon nyo po yan, pag marami yan, malaking bagay din po yan. Kasi yan, may mga copper yan. Pero ang transformer, mas maganda, ibenta nyo ng as is as transformer, ipunin nyo po siya. So again, nandito po tayo sa Japan. Meron po tayong regular na day job, pero nangangalakal pa rin po tayo. And minsan yung mga ganyang gulong, kinukuha ko rin. Pero yung aluminum ang mabebenta natin yan, or yung rim. Yung goma, actually kailangan pa natin magbayad para ma-dispose yan. So kung makukuha nyo ng libre, mas maganda. Kasi actually mahal mag-dispose ng goma. Lalo na kung hindi mo magagamit yung talagang patapon na. Kung magagamit nyo pa yung goma, okay lang, at least
gamitin nyo muna yung goma, yung gulong, hanggang sa ma-reach nyo yung limit niya, then i-dispose nyo siya. So yun, meron pa nga pala ako isa ding microwave dito. Mas nauna to dun sa bahay naman ng kaya kilala namin na umuwi na ng Pinas, so nilinis namin. I think nabanggit ko na to sa isang video ko. Wait lang. So yung isang kaibigan namin, umuwi ng Pinas, yung bahay na tinutuloy niya, kailangan linisin lahat ng gamit niya. Doon namin nakuha yan. So may iba pang mga kasama yan, mga bisikleta, mga bakal. So sesegregate ko ngayon, so Sabado ngayon, meron ako oras para mag-segregate. So probably half day or kalahating araw, magbabaklas ako, segregate, kasi bukod dito, marami pa rin akong kailangan gawin. So maya-maya, pupunta pa ulit ako doon sa bahay ng mga trainee namin na Vietnamese, kasi kukuha naman ako ng mga aluminum cans. So yun, yung mga tinatapon or yung mga pinag-inuman nila ng beer. Yan o, aluminum cans. So hindi porkit na sa ibang bansa kayo, okay lang yan, masarap ang buhay, pasimple-simple lang, pasyal-pasyal, gala-gala. Pag day off namin, nangangalakal ako. Kasi kapag dito ka nakatira sa ibang bansa, mahal ang cost of living. And ayan, pag summer, nag-gardening din po tayo. So, malaki na ititipid ko pag naghahalaman ako. Ayan, may patola. Ayan, marami. Ayan, may upo, pitasin na rin. May malunggay tayo dyan. So, yun, lahat ng pwedeng gawin para makatipid, gagawin natin pag nandito tayo sa ibang bansa. So, hindi pwede tayong solely nakarelay lang sa trabaho natin o sa sinasahod natin sa trabaho natin. Pag mayroong mga nakikita tayo sa trabaho na tinatapon, ito, hindi ko pa ito actually napapakita. Dapat gagawin ko ito na separate video, kaya nga lang yung time ko, wala akong masyadong oras, sobrang busy ko po ngayon. Pero tingnan nyo to guys, air grinder po yan. Ito yung maliit yung bala. Ang dami pong tinapon na ganito, akala ko sira na. Pagdating sa bahay, sinaksak ko sa compressor, kinabit ko sa compressor, gumagana po lahat. And kung makikita nyo yung pintura, madumi na yan kasi actually isang buwan mahigit na yata sila dito sa loob ng shop ko. Remember, meron akong post na yung umulan ng yelo. Butas po yung bubong ko. Ang daming butas. Kala ko doon lang sa may dulo. Actually, maraming butas yung bubungan ko. Hindi ko alam kung kita, pero yun. Ang daming butas po. So, may tumutulo pag naulan. And again, nabasa yung mga grinder ko. Slightly used. Used. Pero halos bago pa. Ayan guys, yan dami yan. Pero pa actually ako pinakahon nito para pinadala ko na sa Pinas na bubuksan ko na lang yung compact dating ko doon. So ayan. May kalawang lang po yan kasi again nabasa ng ulan. Bukod sa maliit, meron pa rin ako yung malalaki. Ito yung folding na air grinder din. Mas malaki. Sasaksak nyo na yun sa compressor yan. May dumi lang pero again, gumagana po yan. And ito naman, ito nakuha ko rin sa kumpanya. Putol-putol yung wire, pinalta ko ng bagong wire. And now, okay na rin po siya. So madumi kasi yung karamihan ng na gumagamit doon sa kumpanya, gumagamit lang or hindi nila nililinis, kaya ano. Actually, halos bago pa yan o kabibili lang. Kaya nga lang hindi nila nililinis, so napakadumi. Okay na po yan. So marami pa ako actually dito mga gamit na binabaklas, kaya nga lang yung iba nabaklas ko na and i-dispose na lang. So yun again,
again, pag nandito tayo sa ibang bansa, para makatipid po tayo sa cost of living or pamumuhay dito, kung ano nang gagawin po natin. Yung mga bayabas ko guys, ang dami ng bunga. Ano, lalaki na. Ito pangit lang yung balat niya, may gas-gas. Pero yun, dito lang po yun sa loob ng mini house. Pero yun doon sa labas at sa harapan ng bahay, okay naman. So, yun, hindi ko na siguro masyadong papahabain to guys kasi kailangan kong pumunta pa sa company ulit, mangangalakal pa ulit ako. Kasi meron pa iba akong kukunin na gamit doon. Ito yung maliliit na ilaw. Ito yung bulb type. Ito naman LED type. So ito yung likod ng LED na light. Pure aluminum yan. Ito naman yung pinaka LED lights. So yun o. So dinikit din sa aluminum. So mabebenta rin natin yan. Ayun, so magbabaklas muna ako. Pakita ko lang sa inyo mga konting videos ng pagbabaklas. So again, explanation lang ng mga pwede nyo gawin habang nasa ibang bansa para kumita ng konti, additional income para suporta ng sarili natin at pamilya natin. So again, pasensya na sa clutter. Magulo kasi nga kung ano lang po yung oras na meron tayo, yun lang ginagamit natin kasi sobrang busy natin after work, kutingting ng konti, luto ng pagkain, pahinga, then repeat na naman pagdating ng kinabukasan. So wala tayong oras ngayon para maglinis, pero itong darating na linggo, kailangan malinis ko lahat to. Kasi uwi po tayo sa Pinas. So before ako umuwi ng Pinas, kailangan malinis ko to, ma-dispose ko lahat ng pinaklas ko para kahit paano may baon po tayo ng konti. So para may panggastos naman tayo. Dahil hindi po ganun kadali umuwi. So again, ayusin ko lang to. Then iikot ulit ako ngayon para maghanap pa ng ilang kalakal na pwede nating baklasin. So again, some simple tips lang para meron kayong idea kung ano mga pwede nyo gawin. Kung gusto nyo lang gawin, hindi ko naman to sinasabing gawin po ng lahat ng nasa ibang bansa. Kasi actually, hindi nyo naman kailangan gawin or kung ayaw nyo gawin, hindi nyo po kailangan. So ako, nanghihinayin lang po ako sa oras ko and syempre malaking tulong na rin kahit paano, kahit barya-barya, ipapasok. Pero isipin nyo lang yung mga binabaklas ko, siya na may lamok, nakagat ako sa tenga. Kahit barya-barya po lang yan, pero once maipon nyo po yan, malaking bagay din po. So again, simple tips lang para kumita ng konti habang nasa ibang bansa po tayo. So kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike naman po, share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel ko. So, yan ko talaga. Okay, so now, ikot muna ako para manguha pa ng ibang kalakal. Then pag uwi ko, doon ko siya babaklasin. And sisegregate natin kung ano man ang mga makukuha natin dito.